Kinilabutan talaga si Naoya Inoue nang makita ang ginawa ng Pinoy boxer na ito. Isang undefeated boxer na bagitong Pinoy ang bagong pag-asa ng Pilipinas. Si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagpasalamat. Papasalamat ang buong Pilipinas sa iyo na pinasikat mo na naman kami at gusto naming iwagayway ulit ang ating bandila para pag-celebrate. Maraming salamat sa iyong dinala na kasiyahan at to bring the pride of Filipinos sa iyong pagpanalo. Masasabi namin, kami naman mga Pilipino, we are world class. Yan ang inyong ginawa. Maraming salamat sa iyo. Yan mismo ang mga salitang binitawan ng Pangulo ng Pilipinas sa isang bagong kampyon na pambihirang lakas at husay ang pinamalas. Isang 3-time world champion lang naman, sa unang round lang niya pinabagsak. At sa pinakahuli niyang laban sa bansang Japan, siya lang ang Pinoy na nagpabagsak ng kalaban. Hindi pinalad si Angkas at Sultan na kanyang kasabayan. Kaya naman kinalabutan talaga si Naoya Inoue sa ginawa ng ating kababayan. Sino ang Pinoy boxer na ito na undefeated at wala pang talo? Mas matindi pa kay Pacquiao at Cuadro Alas, Janrael Casimero. Si Mark Dave Sereno Apolinario o mas kilala bilang Dave Apolinario ay ang tinaguriang Doberman ng Philippine Boxing. Nagmula sa General Santos City, Cotabato del Sur, Philippines. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng ating bida. Bata pa lamang ay nabatak na talaga ng gusto ang pangangatawan niya. At boxing, kaibigan, ang naging dahilan upang kahit na papaano ay naiyahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Kaya sa pagsasanay at pag-iinsayo ay lalo niya talagang sinisipagan. Araw ng Biyernes, July 29 taong 2022 sa International Convention Center ng London, Eastern Cape, South Africa. Sa bayan ng mga halimaw ay dumayo ang ating bida. Si Dave Apolinario ay haharapin ang isang nakakatakot na 3-time world champion na Aprikano. Si Gideon Buthelezi ay isang Class S na boksingero. Wala talagang naniniwala na matatalo ito ng ating kababayan. Bukod kasi sa matinding record nito na 3-time world champion, baluarte pa niya ang kanilang venue na pinaglalabanan. Pero round number 1 lang pala ang itatagal ng Aprikanong kalaban. Nice! Ay, si Kanaw diridig. Kalit mo dyan, pintok na! Bang! Bang! Woo! Woo! Salaw ka to! Tindak! Bang! Opponent. There he is! He doesn't want to fight! Nein! Gideon Buthelezi, Buthelezi! Nagulat talaga ang mga Aprikano na nanunood sa venue dahil sa napakatinding ginawa ng ating pambato. Nakuha niya ang kampyonato ng IBO World Flyweight Division. Nanatiling undefeated ang ating pambato sa kanyang mga sumunod na laban. At nito lang February 22, 2024, araw ng Huwebes sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan, ang magiting nating pambato ay muling lumaban. Makakaharap niya rito si Tanis Ongjungta ng bansang Thailand. Veterano ito sa edad na 31 anyos. May record na 12 panalo
6 sa pamamagitan ng KO at may 1 talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay 25 anyos lamang. May record naman na 19 na panalo, 13 sa pamamagitan ng KO at wala pa pong talo. Round number 1, mas malapad ang katawan ng kalaban ni Kabayan. Nagtansyahan muna sila ng galaw at lakas sa laban. Pero mas nanaig agad dito ang lakas at bilis ng ating kababayan. Sa round number 2, dikdika na ang labanan dito. Gustong makabawi ng Thai na boksingero pero magaling umiwas ang ating pambato at palagi niyang nasasapol ang kalaban nito. Round number 3, nanggigil talaga ang Thai na kalaban. Medyo nagkumpiyansa naman ang ating kababayan kaya siya napabagsak sa laban. Tumayo ang ating boksingero, hindi pumayag na basta-basta matalo. Lumaban pa rin siya kahit nadihado. Sobrang laki talaga ng kanyang puso at nakapagpatama ng magaganda sa kalaban nito. Dito ay tinamaan ni Kabayan ng solid na kamao ang ulo ng Thai na kalaban. Dugo na ang ulo ng Thai na kalaban dito at itinigal muna ng referee ang laban pansamantala. Pinapatingnan sa doktor pero kaya pa daw niyang lumaban. Putok na ang ulo ng kalaban mula sa malinis na patama ng ating kababayan. Duguan na ang ulo nito. Sa round number 4, dito natatapusin ni Kabayan ang Thai na kalaban. Nakaamoy na ng dugo ang ating boksingero dahil sumabog na pala ang ulo ng kalaban nito. Target na target ni Kabayan dito yung nasugatang ulo ng kalaban. Paulit-ulit niyang ginajab, sinusuntok. Dito ay tinigil muna ng referee yung laban, pinatingnan sa doktor ang dugo ang kalaban. Bagsak ang Thai na kalaban pero tumayo pa rin ito kahit naduguan at muli pa rin siyang lumaban pero winasak na siya ng tuluyan ng ating kababayan. Kaya pala napahanga si Pangulong Marcos dahil pusong Pinoy, pusong palaban. Yan ang pinamalas ng ating kababayan. Tiyak na may bago na naman tayong boksingero na aabangan dahil malapit nang maging world champion ang ating kababayan.